Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome muli sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1785. Dito sa article na to, dinidiscuss ang kinds of partnership as to duration. Ano nga bang iba't ibang kinds of partnership as a duration? At paano kung halimbawa ang partnership ay fixed term or particular undertaking, pero expired na yung term or tapos na yung undertaking, tinuloy pa rin ng partners yung partnership business. Ano mangyayari? May partnership pa rin ba? Or wala na? Ano nga ba? Ready ka na? Sige, start tayo. Let's go! Ayan, sige, basahin muna natin. Article 1785. When a partnership for a fixed term or particular undertaking is continued after the termination of such term or particular undertaking without any express agreement, the rights and duties of the partners remain the same as they were at such termination, so far as is consistent with the partnership at will. A continuation of the business by the partners or such of them as habitually acted therein during the term, without any settlement or liquidation of the partnership affairs, is prima facie evidence of a continuation of the partnership. So dito sa article na to, dinidiscuss ang kinds of partnership as to duration. So parang classification to, no? Pero as to duration. So kinds of partnership as to duration. Yan. So kung maalala natin sa ibang lecture natin, may tatlong kinds tayo. Una, partnership for a fixed term. So for a fixed term. Okay? Anong meron dito sa partnership for a fixed term? Ito yung klase ng partnership na meron lang duration na i-finix ang mga partners. Tapos pag natapos na yung term na yon, dissolve na yung partnership. So a duration is fixed by the partners. Okay? Kadalasan ito ay taon or panahon. Okay? Halimbawa ay si A tsaka si B nagtayo ng partnership, good for 10 years lang. After 10 years, dumating na yung araw ng last day nila ng ika-10th year, edi dissolve na yung partnership. Pag sinabing dissolve, wala na yung partnership. Okay? So, pangalawa, for a particular undertaking, so ito yung mga partnership na in-establish or inorganize dahil meron lang silang specific purpose kung bakit sila inorganize or undertaking. Tapos pag natapos nila yon or nagampanan nila yung kanilang undertaking, dissolve na rin yung partnership. Para siyang fixed term, ang pinagkaiba lang, itong undertaking, pag nagawa na ninyo yung inyong gustong gawin, napagkasunduan ninyo yung gagawin ninyo, nagawa na ninyo, yun, wala na yung partnership. Kumbaga wala nang saysay para ituloy pa natin kasi tapos na yung mission natin or yung pakay natin. So, organized for a certain undertaking. Okay? Organized for a certain undertaking. Halimbawa, si A tsaka si B nagkasundong magtayo ng partnership kasi may kakontrata silang malaking project, let's say government, gagawa ng classroom na 100 classroom, tapos kapag nagawa na nila yung 100 classrooms, tapos na yung kanilang partnership. Kasi yun lang yung undertaking na napagkasunduan nila. So therefore, upon the completion or the achievement of a certain undertaking, the partnership will be dissolved. Okay? And then finally, okay, partnership at will. Yan. Ito namang partnership at will, for as long as gusto pang ituloy, tuloy lang. Okay? Mate-terminate lang yan at the time na ayaw na nung isa. Kaya nga siya tinawag na at will. Pag mayroong isang partner na ayaw na, walang magagawa kundi dissolve yung partnership. Okay? May be terminated, okay, by one or more partners or all partners. Okay? Medyo delikado rin siya kasi pag mayroong isang partner na may ayaw na, let's say nagkaaway lang kayo, tapos dahil sa pag-aaway ninyo, hindi, ayoko na.
Ayoko na makipag-partner sa'yo. Okay, buo na ng buo ng loob ko, decided na ako. Yan. Kahit hindi niyo pa na-a-achieve yung fixed term kasi ayaw na nung isa, wala, terminated na yun. Kasi ang partnership is built on trust eh. Okay? And confidence. So kung wala ka ng tiwala dun sa taong yun, hindi wala ka ng kumpiyansa sa kanya, okay, dissolve na yung partnership. So kasi partnership at will na rin siya eh. Okay? So okay naman siya in a sense na pwede siyang matagal basta ma-maintain ninyo yung relasyon ninyo bilang partners. So hangga't buhay kayo, may partnership kayo. Pero yun nga, it may be terminated at any time. Okay? At any time. Okay? So, kailan ba nangyayari yung partnership at will? O halimbawa, hindi sila magkasundo sa fixed term or kaya naman hindi sila magkasundo sa particular undertaking. Halimbawa, sabi ni A tsaka kay B, parang mabilis lang yung 10 years. Huwag tayong mag 10 years. Okay? Eh di at will na lang. Kasi hanggang gusto natin, may partnership tayo. O ano ba? Halimbawa, um, parang ayoko yung matatapos tayo pag nagawa na natin yung 100 classroom. Paano pag may project ulit? Sayang naman. So, sige, at will na lang tayo. So, partners did not agree. Partners did not agree on a term or undertaking. Okay? Ayaw nilang maglagay ng specific date kung hanggang kailan lang sila. Ayaw nilang tapusin pag tapos na yung kanilang undertaking. So, at will na lang sila. Pangalawa, yung 1785. Okay? Yung 1785, pag galing sila dito, okay? Pag dati silang fixed term, o kaya naman dati silang may particular undertaking, tapos na, and then nag-continue pa rin sila, magiging partnership at will na yan. Okay? Kaya nga sabi, once expired or attained, okay? Expired yung term, tapos ito specific undertaking or particular undertaking. Kapag na-expire na yung term or na-achieve na yung undertaking, but the partners decided to continue. Partners decided to continue yung business. Hindi, tuloy natin. Parang napapaganda na tayo eh. Magiging na siyang at will. So from term to undertaking, it will now become at will. Kaya siya nandito. Okay? So, ano ngayon ang mangyayari? Kapag at will na sila, kung ano yung dati nilang pagkasunduan, nung sila ay term pa lang, or undertaking, it will carry forward dun sa partnership at will. Kasi nakalagay dito, the rights and duties of the partners remain the same as they were at such termination. Kung ano yung karapatan nila nung sila ay term pa lang, at kung ano yung duties ng bawat partners nung sila ay term or undertaking pa lang, matatransfer na rin yun dun sa partnership at will. Yun din ang karapatan na susundin at yun din yung duties sa susundin. Okay? Halimbawa, si A at saka si B. Okay, mag-partner sila. Gumawa sila ng AB partnership. Okay? Tapos, dun sa napagkasunduan nila, itong si A, siya ang managing partner. Kasi kailangan may nagmamanage eh. So, siya ang managing partner. Eh, yung partnership nila ay specific term or fixed term. Okay? O kaya naman particular undertaking. Pag natapos na yung term or kaya naman na-achieve na yung particular undertaking, magiging at will na sila. Therefore, pagdating dito, si A pa din ang managing partner. So, siya pa rin ang managing partner. Unless otherwise, meron silang express agreement. Okay? Kasi nakalagay dito, when a partnership for a fixed term or particular undertaking is continued after the termination without any express agreement, ang susundin ng karapatan ng mga partners sa duties ng mga partners ay kung ano yung pagkasunduan nila dati bago sila naging at will.
Okay? Ayan. Paano ba natin malalaman na at will siya? Kasi kapag ang mga partnership na dissolve, halimbawa 'to madi-dissolve 'to, okay? Dadaan sila sa dissolution process. Halimbawa, hindi na sila nag-continue, so did not continue, did not continue. 'Pag hindi sila nagtuloy, dissolution. After ng dissolution, liquidation. Ang liquidation, ito na yung iko-convert mo yung non-cash into cash. Tapos ipapamahagi na yan sa mga partners. Ibebenta lahat ng mga properties para maging cash yan, parang maiwan na lang cash. Tapos paghahati-hatian yung cash. Okay? Ang sabi kasi, do sa last sentence, nade-determine natin na may continuation ang business ng mga partners kung walang nangyaring settlement or liquidation. So kung walang liquidation or settlement, pag wala yan, prima facie evidence na merong continuation ng partnership. So halimbawa, dissolved na to, di ba? Dissolved na yan. Kasi expired na eh. Pero no settlement na nangyari. No settlement, no liquidation na nangyari. Therefore, tuloy ang ligaya, magiging at will naman siya. Hindi na siya fixed term, hindi na siya particular undertaking, partnership at will naman siya. Tuloy lang yung partnership. Yun nga lang, ang rights and duties, same kung ano yung una nilang napagkasunduan. Okay? So dito nagtatapos yung 1785, tungkol siya sa iba't ibang kinds of partnership as a duration. Meron tayong fixed term, particular undertaking, tsaka at will. Binanggit din dito, paano kung halimbawa, tapos na yung term, na-achieve na yung particular undertaking, pero tinuloy pa rin ng partners, meron pa rin bang partnership? Meron. Magiging at will na nga lang. Yun nga lang, yung rights and duties, kung ano yung una na pagkasunduan, yun ang susundin. Okay? So, dito nagtatapos yung 1785. I hope meron ako nadagdag sa inyong bagong learning na magagamit ninyo sa inyong mga klase. Kung medyo nabilisan ka, ulitin mo na yung lecture natin, I'm sure makukuha mo rin yan. And lagi sinasabi sa inyo, mag-aral mabuti at mag-ingat palagi at laging tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!